Actually guys, pasensya na kayo sa liig ko for today kasi bago matulog niyan kagabi, naglagay ako ng kalamin kasi nangati yung liig ko. Naligo naman ako kagabi kaya nga sabi ko bakit sumakit yung dito ko after ko maligo guys. Dito muscle ano talaga ito Hanggang ngayon guys, ang sakit dito So, kakatapos ko lang magsampay ng last batch na nilaban ko. Nagpalit na nga ako kasi nga napawisan tayo. At ayun, tapos na ako. Kinuha ko na yung mga bed sheets. And si Sis Olga, nag-PM siya sa akin. Gusto niya daw pumunta dito. Ikaso lang mainit pa. Sabi ko, okay, punta ka dito. Mag-lipstick muna tayo. I think itong lipstick na ito, maganda ito pag during winter. Kasi medyo glossy siya So, ayan, nagpapahinga-hinga muna tayo dito, guys. At tayo na nga si Sis Olga, nag-PM siya. Sabi niya, Sis, ano ang ginagawa mo? Gusto ko sanang pumunta dyan. Sabi ko, punta ka. Sabi ko, kakatapos ng kasi namin ni Johan din kumain. At dito tayo, parang ang ganda ng mga succulents ko, guys. Ang cute ng mga succulents ko. Ayan, pinagkukuha ko sila doon sa labas. Kasi nga, iniba ko sa labas, naglinis ako. Ayan, pinaglalagay ko sila. Pero iriripat ko yung iba. Pag nakabili ako ng lupa, balak kong bumili ng lupa kasi meron dito sa amin banda na nursery. At nagbebenta sila ng mga lupa. Yung aking rubber plant, ang tagal dumami ng dahon. So, ayan, okay na yung succulent. Since maganda yan, hindi ko sila lagi lalagyan ng tubig. So, ayun guys, at yun, si Sis Olga, sabi ko, sige, punta ka dito. At wala namang problema kasi, lilinis ako, naglalaba ako. Ngayon, okay na. At nagpapahinga-hinga na ako. So, sabi niya, siya din daw naglinis din. So, ayun guys, at si Deepak Tuesday pa siya. Dito na bala para maganda yung aking, ayan Nag-decorate ako dito kahapon. So, kaya ayan, yung oras ko, binuhos ko sa pag-ayos ng bahay. At naglinis ako. Then sabi ko, the next day, means ngayon, naglalaba ako lahat. Puro bed sheets, puro pillowcases. Pero, may mga nilaban din naman akong mga sinusuot namin lagi. May natira pa ako. Although, at least nakapaglaba tayo kasi hindi man tayo pwede maglaba ng napakarami. So, ayun guys, at sa, siguro baka Wednesday, punta kami dun sa bahay ng pinsan ni Deepak. At saka pala guys, ano ba yung paniniwala guys na bawal ang manok, bawal magluto ng manok sa bahay pag may patay. Sinabi ng tatay ko sa akin, yung pagkatay lang daw ang bawal, sabi niya. Sabi naman ng bunso namin, I think yung mga lumilipad, bawal. Sabi ko, kung aswang? Natatawa, hindi ko yun alam guys. Pero allowed kami kumain ng manok pag sa labas. Tapos, ano pa bang sasabihin ko sa inyo guys? Marami akong sasabihin sa inyo. Marami akong i-share sa inyo. Diba yung namatay, asawa ng pinsan ni Deepak. So, Baoju din yun nila ni Mandira. So, usually guys, pag may mga ganitong, may mga namamatay sa family, depende yun kung sino ang namatay sa pamilya. Ganun sila guys. Parang, aray ko, parang may basihan sila at ang nagdedesisyon is yung pare. So, for example nito, namatay yung Baoju nila ni Mandira, kasi nga asawa ng brother nila, means Baoju. Kasi nagtatanong ako, so paano yan? Sa Dasay, sa Pasko, hindi kayo magsiselebrate? So sabi nila sa akin, hindi pa sure kasi pag namatay siguro like head ng family or yung mga nakakatanda, yun talagang parang the whole year, wala daw sila celebration, sure daw yun. Pero kasi daw, sabi nila, like mga Baoju daw. Hindi kagaya sa atin na pare-pareho. Dito parang pati mga pagbuhari or parang kakaiba sila guys. Yung parang nung narinig ko yun, parang hindi ko gusto. Kasi bakit hindi pare-pareho yung kahit namatay na, bakit yung hindi ba pare-pareho yung pagtrato, nakadepende pa pala yun sa kanilang parang, syempre pag mga buwan nakakataas na masyado yung, di ba, parang sila yung pinaka-head ng family, ganun. Pero pag mga sampid lang pala, parang may mga limit lang hanggang saan lang yung ganun. Depende pa daw kung makakapag-celebrate sila ng Pasko, yung magsasabi daw ang pare nila. Sabi ko nga kay Mandira, sino ang pare na yon? Sabi ko yung nagkasal sa amin. Sabi niyo, yung priest ng family natin. Sabi ko may utang pa siya kay Binan. Yung isa naman, panay na sabi kay Deepak na singilin na. Ay grabe guys, sabi ko. Sabi nila, yun na nga Sabi ko, grabe talaga ang nyo no. Grabe talaga yan. Sabi ko, sinisingil na ni Binan. Siningil na siya ni Deepak. Sabi ko, ang rason niya, may mautang din pala siya. Tapos ang bahay niya, 3. Ay naku guys, kung alam nyo lang, sabi ko nga, usap kami nga ni Sis Olga. Sabi ko, alam mo Sis Olga, pag ako niya, pag may padasal minsan dyan, kahit sila nagsisinyasan sila, na yung pare ba, puro pera, yung parang sa peryahan lang ganun lang yung kabi lang ng kabi, sabi ko kakaiba.
Sabi ko sa amin, hindi ganyan ang pare, kaiba. So katulad niyan, antayin nila ang pare. Pare lagi ang magdesisyon guys. Kung pwede ba, kung hindi, kung ganito ba, kakain ba sila ng ganito bukas or hindi. Pero pag tinanong ko na naman, bakit? Hindi man nila alam kung ano. Basta na lang susundin lang nila. Ganun. Tapos, guys, yung sa bahay nga ng pinsan ni Deepak, wala daw doon may parang nag-aasikaso ba na mga katulad sa amin, na mga ganyan, na hindi ko na i-mention guys. Yung mga yung kung sa Ilonggo pa mga tapik, yung mga paano ko ba sabihin sa atin, yung mga manugang. Kasi iba sa kanila ba guys, wala daw doon yung mga ganun na mag-aasikaso. Sabi ko kay Indira, asan na yung family nung babae? Sabi niya wala, minsan lang sila pupunta. Sabi ko sa bahay nila, busy din ba sila? Hindi, yan sila nagaan. Kasi para sa kanila, parang wala na silang pakialam dahil yung anak nila kasal na doon sa katulad niyan, may ibang pamilya na. So wala na silang Instead na pumunta sila doon para tulungan din naman nila dahil siyempre may mga bisita pumupunta, may mga ganto. Wala. Sabi nga nila ni Ante, sila yung naglilinis doon kasi siyempre, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo nung last nung pumunta kami, yung bahay nila. Kasi grabe, ang laki din ng bahay nila, di ba? Grabe guys, ang kalat. Sabi ko sa inyo, pag nanay na talaga, alam nyo na, pag nanay ang hindi kumikilo sa loob ng bahay, iba na. Dito nasanay pa naman sila na babae talaga ang nakilos, di ba? So katulad nun, nung pumunta sila daw ni Auntie doon, ang kalat daw, sobra. Tapos yung mga kinainan nila na siguro ilang araw, hindi na wala talaga ba? Ewan ko, pwede naman silang kumuha ng tagalinis. Na for temporary lang ba? Pero hindi ko. Siguro kasi magulo na rin yung utak ng pinsan ni Deepak kasi yung mga anak nila, iniiwan niya doon sa bahay nung biyanan niya rin sa side ng babae. At saka, aside from that, magulo pa silang pamilya. Pamilya talaga nila ba? Yung nanay niya, mga kapatid niya, magulo sila guys. Minsan hindi talaga yun maiwasan, no? Sana kahit patay, mag-okay na. Ako kasi guys, galing din naman ako sa pamilya na ang mga kapatid ng tatay ko, hindi sila okay. Alam nyo, yung parang ganun na nakikitaan ko, na kahit may namatay, hindi okay. Gawa nga ng dahil lang. Hindi naman mayaman ang pamilya ng tatay ko, pero nang dahil sa, share ko sa inyo, dahil sa may mga bagay-bagay na hindi ba nakapag-iwan ang mga magulang patungkol sa mga ari-arian, yung ganun ba. So may mga bagay na ganun na hanggat na matay na lang yung ibang kapatid, hindi na nagkikibuan, pero kaming mga magpipinsan, since maganda ang relationship namin, since maliliit kami, although ang mga parents namin ay hindi or mag-okay sa isa't isa, pero kami yung magpipinsan na kahit na hindi okay ang aming mag-okay ang aming mga relasyon at nagbabanding ka. Kasi parang nung buhay pa ang lolo at lola ko, talagang banding kami talaga at iniipon kami talaga ng lolo at lola namin dahil mabait ang aming lolo and lola. Yun. Kaya maganda ang memories ko sa lolo ko at lola ko kasi talagang mahal kami nila. So, ayun. Nung nung namatay na lang yung lolo at lolo ko, medyo gumulo na yung kanilang relasyon bilang magkakapatid. Alam nyo na, may mga misunderstanding, may mga hindi pagkakaintindihan. So parang ito yung nakikita ko sa pinsan ni Deepak. Ayun, na kahit nasa na ng asawa niya na susunugin na, insultuhin niya pa yung kapatid niya daw doon at sinasabihan niya daw na yun na nga, masaya ka na dahil namatay na yung namatay na yung asawa ko, yung ganun ba? So hindi ito yung time na sana magganon. Tapos yung nanay niya mismo hindi naman pumunta doon at ngayon daw nandyan. Hindi naman daw kumikilos o tumutulog. Tapos yung mga kapatid niya, sinasabihan niya na ayoko makita yung mga pagmumukha niyo dito. Kaya nga sabi ko na lang hindi din natin alam yung side niya kasi lagi na lang namin naririnig yung side nito nung babae. Dahil nga alam namin yun guys. So kaya nag-away-away sila. Wala na nga yung tatay nila yan yung kuya ni Biana na lalaki. So, ayun. Basta guys, maraming kwento na. At ganun din yun. May mga bagay-bagay din. And syempre yung kuya din, nakapag-share din naman sa akin. Isang kwento na may mga ganitong ari-arian daw noon. Pinangkin lang nila lahat. Ito nga anong pinsan ni Deepak. So, hindi na daw nila yun kinuha. May mga ganong issue dito guys, hindi nyo lang alam. Kaya, ayan, yan ang nakikita ko sa pamilya ng pinsan ni Deepak. Na may mga ganon, bakit talagang hindi nagkakaintindihan ba sa mga ganyan. Kasi
yung pinag-aawayan din nila daw, yung mga lupa-lupa din daw, mga ganyan-ganyan. Kaya nag-usap din kami ng kuya na sana, yung mga ganitong bagay ba, maging okay na lang. Lalong-lalo ngayon, emotionally, kailangan niya rin ng suporta ng kanyang nanay o mga kapatid. Ito namang mga kapatid, mga matataas din ang pride. Ay nako. Kaya nga, nako. So, ayun guys, na-share ko lang yan sa inyo kasi nga magulo sila. Magulo talaga. So, ayun. At saka, yung anak niya daw na lalaki, parang nagkukulong lang siya sa isang kwarto for 13 days yun. Siya naman daw ang may gusto gawin yun. Yung tatay niya din, I think separate sila ng kwarto. At saka, yun yung padasal nila morning tsaka evening. And sa Wednesday, pupunta kami doon. At magdadala kami ng mga bigas. Yun ang sabi ni Ama kagabi sa akin. Ayan. Sabi nga ni Ama kagabi sa akin, Mila, okay ka lang? Sabi ko, okay lang ako. At ayun guys, punta tayo doon sa Wednesday. Basta, yun ang kanilang paniniwala. Di madami na naman akong chismis sa inyo, nagmarites na naman ako sa inyo. Pero hindi naman yung, narinig lang natin. Kumbaga is, may katotohanan yan. Sinishare ko lang sa inyo na, minsan may ganun talaga sa pamilya, na bakit mahirap tayong mag-move on or mag-forgive. Siguro, ewan ko lang ba. Pero, ako, kung mga ganyang bagay, bakit hindi na lang tayo mag-forgive to each other ba? Dahil at the end of the day, pamilya tayo. Yung ganun. Pero kasi, yun na nga, hindi naman tayo lahat pare-pareho. And, bakit lagi ang pinag-aawayan is mga ganyang bagay, no? Lupa, mga ari-arian. Dito lang kami ni Juan and 3:00 na, pahinga-hinga muna ako kasi parang medyo napagod ako. Nag-i-edit pa ako ngayon. And at least nakapaglaba ako, walang pending. Yung target ko, nag-okay. Nakapaglinis tayo dito. Ayan, okay na. Ay, kung si Sis Olga pa nga guys, nung namatay ang kanyang asawa, sabi niya, 3 days niya lang ginawa. Hindi niya ginawa for 13 days. Yung walang asin, walang mga meat. Siguro kumain din naman siya na may asin, pero ibang klaseng asin. Pero yung meat, hindi siguro talaga siya kumain. Ang anak niya lahat ang gumawa. Kasi syempre sa atin, na mahirap din naman yun. Like sa katulad ko, kumakain ako ngayon na may asin. Pero, hindi ko talaga yun ma-avoid. Hindi ako kakain. Kung ginagawa ko ang mga yun, di lalo ako nagkasala, di ba? Hindi ko naman alam bakit ko ginagawa yan. Nagtatanong ako, explain nyo, can someone explain ito para maintindihan ko. Hindi rin naman nila ma-explain. Basta daw sabi lang ng pare, hindi din naman nila daw alam yun. So sila sunod-sunuran lang din naman sila. Ayun. So ako naman, yun lang ang sinasabi ko lagi. Iba-iba naman tayong paniniwala. So, kaya ayun. May nag-message sa akin, guys, balikan. Ayan guys, naglinis kasi ako dito. Ngayon, parang kumulimlim na naman siya. Hinahanap ko yung balde kasi nga, kukuhanin ko sa itaas yung aking mga labahin. Kaya sabi ko kay Johan, parang uulan siya kasi dumilim na naman. Oh. Alam nyo ba guys, anniversary ng brother-in-law ko, ng asawa niya. Nasa Iceland sila ngayon. Hindi nyo ko nakikita nyo. Balikan ko na lang to mga ipin. Ano sila ngayon? Family vacation. 10 years anniversary nila. At kahapon, nakita nyo yung video sa akin. Ang sesaya ng 2 anak nila. Ayun. Kuhanin ko na lang to kasi kanina ko pa ito sinampay. Kaninang umaga, patuyo naman na ito. Tuin ko talaga ito mamaya. Hindi man pumunta si Sis Olga. Hindi na ako nag-snacks guys kasi late na kami. Nagkain, busog pa ako. Si Johan lang nag-snacks. Chicken club ang kinain niya. Nag-order kami. Itong rooftop namin ay hindi pa talaga malinis-linisan. Puro na damo talaga dito. Ang target ko naman dito na ilinisan ko. Hopefully, if not tomorrow, antayin ko si Deepak. Ito yung pinaka-project namin eh. Yung kinontak ni Deepak na maglilinis, wala dito na sa village daw. Hindi pa nakablilinis kami. And yung mga damo, ikakat namin to. Damo na lahat dito guys. Damo na talaga. Hindi naman uulan kasi ang clear naman ng maulap pero sa right side, madilim. Palitan ko pa ulit yung bedsheet namin kasi maliit yung nailagay ko. Wala na eh. Sabi pala ni Juan, Mama, sabi niya, kuhanin mo lahat at tawagin ko lang daw siya. Siya daw ang magbitbit niyan. So, alam nyo ba guys, medyo guilty kasi ako sa manok guys. Medyo guilty ako sa manok talaga guys ba. Kaya nung sinabi sa akin ng tatay ko kagabi, kinabahan ako. Pero sabi niya, hindi yung kinatay, wag lang magkatay sa bahay. Hindi ko naman alam yun. Tapos sinabi ko kay Deepak. Sabi naman Deepak, wala namang problema. So guys, bukas
It's our 17 years anniversary. 17 years na rin panay kamot ng ulo si Deepak sa akin. Bukas, i-celebrate natin yung aming 17 years anniversary. Kala mo naman ano. May bibilhin daw siya sa akin, guys. Titingnan natin kung anong bibilhin niya. Sabi ko, siguraduhin mo ha, gold yan. Sian ko na yung aking vlog. Medyo mahaba na ang pagkikipagchismisan ko sa inyo. I-share ko lang sa inyo, guys, kasi minsan, iyan ang fact ng ating buhay. 'Di ba? Yan ang katotohanan na nangyayari, majority sa ating buhay bilang tao dito sa lupa. Yung mga pinag-aawayan madalas ganyan. Nakakalimutan talaga yung relasyon. Kumbaga, hindi nananalo yung pagmamahal sa isa't isa kung hindi nananalo yung masasabi mong kasakiman. Diba? Ito ng aking good boy! May langga! I'm not feeling okay, just give. What, you're feeling well? You're not feeling well? Why? Like not nice. What happened? Huh? Not digest. So you feel bloated? What? Hindi that not Like digest? vomit. You want to vomit? No, I feel like vomit. Why? Until now? You eat the Toms. Oh, okay. Na, kay do dalok-dalok. Really? Yeah. Hala ka, maybe you swallow. Kumain kasi ito ng chicken club. Baka nilunok mo lang, hindi mo nginuya. Maybe you did not chew. You just swallow all. I chew. What you feel now? Maybe too much full. Like it's still in my throat. You drink more water. Lakat na. Sige na. Ha? I eat the Toms. Oh, you eat the Toms. Yung Toms ba pampatunaw? So, ayun guys. Bye-bye!